Iniulat na isang source Yun. na inaresto umano ng Philippine Coast Guard ang 8 Chinese na nahuling iligal na nangingisda Damn. Walo, men. malapit sa isla ng Palawan noong nakarang araw at sinabi ng PCG na kukumpiskahin din nila ang fishing boat ng mga ito. Yun, dapat lang illegal eh. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. Kumustas mga idolos? So ayun, huika. Ano tong nakita natin, men? Damn. Mga Chinese daw, hinuli ng PCG sa Palawan dahil sa illegal na pangingisda. Men. Damn. Mukhang nice yung setup ba? Parang satisfying siya ba na do mangingisda naman nila yan, pero yun nga, anong akala nila? Sila lang ang marunong na sumita kapag tawag dyan, kapag meron silang nakita na lumalampas sa mga teritoryo. Anong akala nila? Pero ito, kakaiba to kasi illegal na nangingisda eh. Unlike sa atin, na yung mga Filipino fishermans natin ay tinataboy talaga sa sarili nating teritoryo. Yun lang yung kaibahan, men. Itong sa Chinese naman, hinuli sila dahil sa illegal na pangingisda. So yan ang ating malalaman ngayon. Panoorin natin itong video na mula kay PHTV. So ayun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay PHTV, ng mga subscriber at saka mga viewers natin dyan, inaanyayahan ko kayo na i-subscribe nyo si PHTV. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong mga reaction video na may pagkumparahan kayo ng mga opinion nyo or may kapariha ba kayo ng opinion, don't forget to subscribe. Francis Daily. Subscribe nyo yan, click nyo yung notification bell para lagi kang updated sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Tapos yun, like this video na rin. At yeah, di na natin to patatagalin pa. Simulan na natin bago pa agawin ng China. Let's watch this video. Iniulat na isang source Yun. na inaresto umano ng Philippine Coast Guard ang 8 Chinese na nahuling iligal na nangingisda Damn. Walo, men. malapit sa isla ng Palawan noong nakarang araw at sinabi ng PCG na kukumpiskahin din nila ang fishing boat ng mga ito. Yun, dapat lang illegal eh. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na mayroon umanong nagsumbong sa kanila tungkol sa presensya ng isang Chinese fishing boat malapit sa baybayin ng Palawan kaya agad nila itong pinuntahan. Yun. Malapit sa baybayin ng Palawan kaya agad nila itong pinuntahan. Yun. Naaktuhan umano ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na gumagamit ang mga Chinese ng kakaibang equipment upang manghuli ng mga pating kaya agad nilang inaresto ang mga ito at kinumpiska ang kanilang fishing boat. Ouch. Dapat lang. Sinabi naman sa pahayag ng Philippine Coast Guard na hinihikayat nila ang mga taga-Palawan na isumbong kaagad sa kanilang tanggapan ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa dagat upang maiwasan ang pagkasira o pagnakaw sa mga yamang dagat ng bansa. Tama. Dapat lang. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi na umano nakakapasok sa Scarborough Shoal ang mga Pilipinong mangingisda dahil sa presensya at patuloy na ginagawang pagharang ng mga Chinese vessel sa lugar. Tama. Tapos yung nangyayari sa Palawan, palalabasin na naman ng mga Chinese yan na ito namang mga Pilipino dito sa may bandang Palawan, hinaharas na naman tayo. Something like that. Babalik rin nila yung mga balitang yan kahit na meron naman silang ginagawang mga illegal, di ba? Grabe na yan, Chinese. China. Right. Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na tila iniinsulto ng China ang Pilipinas Tama. sa pamamagitan ng pagpigil at pagharang sa mga Pilipino na Hindi lang tila, iniinsulto talaga tayo porket maliit lang tayo na bansa, di ba? Yun yung nakakaasar eh. mangisda sa Scarborough Shoal na kilala rin bilang Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Yun. Dapat lang, ganti-ganti lang yan. Sinabi ni Aguilar sa media na may mga lugar naman na nakakapangisda ang ating mga kababayan pero hindi doon sa lugar na kung saan mas nasasabi nila na marami talagang isda Tama. katulad ng Scarborough Shoal. Like tayo pa yung mag-a-adjust, di ba? Doon lang daw tayo sa may paliit na parte. Tapos sila na doon sa napakalaking lugar na marami talagang mga possibilities na maraming isda. Like what the? Idinimanda ng gobyerno ng Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2013 at nagdesisyon ang korte pabor sa Pilipinas noong July 2016 nang ibasura nito ang sinasabing 9-dash line claim ng komunistang bansa sa South China Sea. Ito talaga yung masakit, guys. Like nanalo na tayo pero wala, ayaw pa rin nila. So dapat talaga tayo talagang dapat tayo yung may karapatan diyan. Di sila. Kaya dapat lang talaga na ipaglaban natin kung ano yung sa atin, di ba? Kasi di naman valid yun eh. Sa I mean, kasi ano-ano lang din naman yung mga claims nila eh.
So, ayan, tuloy. Parehong desisyon, itinuring ng korte ang Scarborough Shoal bilang isang common fishing ground at ipinagbawal ang ginagawang agresyon ng China laban sa mga Pinoy na mangingisda sa lugar, Tama. kabilang ang pagpigil sa mga Filipino fishermen na makapasok sa nasabing shoal. Diba? Ang galing. Nagdesisyon din ang korte sa daheg ng Spratly Islands, Panganiban o Mischief Reef, Ayungin o Second Tama Shoal at Recto o Reed Bank ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Boom. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng isang source na hinaras umano ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Rosal Reef at Escoda Shoal at layon umano ng PCG na pigilan ang mga ginagawang pagwasak sa mga coral sa nasabing lugar. Grabe na yan. Insan, mekus. Joke. Saloy. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga barko sa West Philippine Sea matapos makita sa ginawa nitong underwater survey ang napakalawak na pinsala sa seabed ng Rosal Reef at Escoda Shoal, mga lugar na madalas na pinupuntahan ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Na ano na? Ang resulta sa ginawang survey ay nagpakita ng marine ecosystem sa mga features na ito ay lumilitaw na sirang-sira na at wala na umanong makikitang isda. Grabe, men. Kita nyo yan, men. Yun yung isa sa nakakasakit kasi inagaw na nga, guys. Di pa iniingatan. Like, what the heck talaga, di ba? Mapapaano ka na lang ba? Ano bang purpose nila? Pirahan lang nila yung lugar na yan, di ba? Tapos yan, aabusuhin. Parang saka lang nila yan bibitawan kapag wala na talaga. Wala nang maaninag dyan. Or wasak na talaga. Di ba? Kaya dapat talaga sa ngayon pa lang makuha na natin ito bago pa tuluyang masira, di ba? Para naman mapakinabangan ng kapwa Pilipino. Ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Sinabi niya ng ginawang survey sa Escoda Shoal ay makikita ang discoloration ng seabed nito na malakas na nagpapahiwatig na sinadya itong wasakin at sa katunayan, nagbago ang natural na topografiya ng underwater terrain sa nasabing shoal. Grabe yun, men. Sinadya pa talaga. So, yun. Mapapatanong ka na lang talaga. Ano ba talaga yung ano nila dyan? Di ba? Like, nakakagigil eh. Samantala, muling binatikos ni Opposition Senator Risa Hontiveros ang China at pilit na pinagbabayad ito dahil sa idinulat na environmental damage ng Tama. kanilang maritime militia sa West Philippine Sea. Dapat lang. Ayon sa senadora, ang Philippine government ay maaaring makakuha ng bilyon-bilyon kung ang komunistang bansa ay mapipilitang magbayad at Damn. So, yun nga, no? Dapat lang. Pera na rin yan, di ba? Bilyon-bilyon. Kasi tignan nyo naman, no? Sirang-sira na talaga, min. Like, ano kaya ang pinagagagawa nila dyan, no? Bakit nasira, no? May inilalagay ba sila? Or may hinuhukay, may kinukuha, something like that. Grabe ang galing, eh. Yung nakaraan nga nating reaction video, patungkol dun sa China na naghuhukay ng pinakamalalim na butas. Yun din yun. Kinakatakutan din yun ng buong mundo kasi baka daw may magising na mga nakakatakot na mga virus, min. Like, grabe talaga yung ano nila, ang focus lang nila. Kumita sila, makakuha sila ng mineral, mga ganyan ba. Di na sila nag-iisip kung ano yung magiging sanhi ng mga ginagawa nila. idinagdag na ito ay magbibigay ng isang malaking pakinabang sa bansa sa gitna ng kinakaharap na krisis ngayon sa ating ekonomiya. Tama, dapat bumawi din tayo. Sinabi ni Hontiveros sa kanyang pahayag na ninanakawan na nga ng China Yun. ng hanap buhay ang mga mangingisda, winawasak pa nila ang likas yaman ng bansa. Tama. Kung Pati mga mangingisda, di ba? Tuloy. mabayaran ng Chinese government ang lahat ng utang nito sa Pilipinas, sigurado umunong makakatulong ito ng malaki sa ating bansa. Ang malaking tanong, babayad ba? Inang-kina nga nila yung lugar, di ba? Yun lang din yung nakakalungkot. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinimok ni Hontiveros ng China na magbayad. Noong 2020, pinilit niya ang ehekutibo na ituloy ang diplomatic effort at obligahin ang Beijing na magbayad para sa mga napinsalang reef ecosystem sa Panatag Shoal at Spratly Islands dahil sa mga ginawang reclamation activities ng komunistang bansa. Uy, Sinabi ni Hontiveros na ang Pilipinas ay nawawalan ng tinatayang 33.1 billion pesos taon-taon laki. dahil sa mga pinsalang ito. Binigyang diin niya na ang bansa ay may karapatang singilin ang China dahil hindi umano ito ang unang pagkakataon ng Pilipinas ay humingi ng reparasyon mula sa ibang bansa. Tama. Dapat lang meron talaga tayong karapatan dyan, min.
Bukod sa pagpilit sa China na magbayad, naghain din si Hontiveros na isang proposed Senate Resolution number 804 na nananawagan sa naaangkop na Senate Committee na magsagawa ng inquiry sa umano'y harvesting at pagsira sa mga coral sa Rosal Reef. Damn. Kakalangkot, men. So hanggang dun na lang. Maraming salamat sa ating featured video ngayon from THTV. Subscribe nyo yan, bisitahin nyo yung link niya. Tapos yun nga. Grabe men, sobrang nakakalungkot men, no? Kasi yun nga, yung mangingisda natin, hinaharas, inaagawan ng pagkakakitaan. Tapos yun, yung corals din natin, sinisira din nila. Kaya, dyan din ako believe kay Risa Hontiveros kasi alam niya rin yung dapat karapatan ng mga Pilipino ba na, yun nga, yung sisingilin niya. So sana nga magtagumpay siya doon, kasi wala, kailangan din nating bumuelta men. Tapos yung sa naman nila, yung mga Chinese illegal fishermen nandun sa Palawan, deserve din nila yon kasi humuhuli sila ng mga pating di ba? Dapat din talaga nila yung pagbayaran, hulihin talaga sila, pagmultahin, something like that. Pero iba naman kasi itong sa West Philippine Sea, kasi tayo yung tayo yung hinaharas, tayo yung inagawan. Like, grabe, kahit na naipanalo na natin, ayaw pa rin panghawakan ng China. Grabe yung 9 dash line na pinanghawakan nila. Like, wala talaga. Like, ewan ko kung bakit ganun sila mag-isip. Tapos yun nga, inaabuso nila, di ba? So, sana nga mabayaran nila yung mga pinagagagawa nila dyan kasi sayang naman, malaki din ang kita na mawawala sa Pilipinas kapag katuluyan na yung nasira, di ba? Di ba? Yun lang yung isa sa masakit kasi inaagaw na nga, pinagsasamantalahan pa, balak pang wasakin, di ba? Sobrang lang, like, manggigigil ka talaga min kapag narinig mo yung mga ganitong mga balita ba na sasabihin lang na ganyan-ganyan, tapos ang siste pa, tayo pa yung nagiging masama sa kanila, di ba? Kasi the way sila magbalita, babaliktarin na naman nila, parang ganun. Di ba? Tapos itong nangyari sa Palawan ng mga fisherman, ano naman kaya sasabihin nila dyan? Baka di na naman nila yan i-claim na totoong illegal yung mga ginagawa nilang way of pangingisda, di ba? Baka magulat na lang tayo, isa din to sa maging ugat ng tension, di ba? Parang ganyan ba? Yun lang. Kakasar kayo, comment down below kung ano yung masasabi nyo sa usaping ito. Para malaman din natin. Tapos yan, pag-usapan natin yan sa baba. Tapos yun, hanggang dito na lang. Francis Daily is out. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Plus like this video. See you on our next video. Out, Francis Daily.